Inihayaan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, sa uulitin, magandang hapon mga bata. Okay, so bago kayo umupo, mayroon muna tayong pampasigla para hindi kayo antukin sa ating klase ngayon. Okay, kantahin natin yung Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa Baba. Ready? Sige, handa na ba kayong lahat? Okay. Sige, simulan na natin. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may ulo, may balikat, may baywang, may paa, may tuhod na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Okay, so ngayon ay na-ehersisyo ba ang inyong mga katawan? Magaling, mabuti naman. At ngayon, bago kayo umupo, pakitingnan mo na ang ilalim na inyong upuan at pakipulot ng mga basura. At ilagay mo na sa inyong mga bag. At pagkatapos sa ating klase ay pwede nyo itapon yan sa ating basurahan. Okay? So ngayon, bago tayo dumako sa ating klase ngayong hapon, bago tayo dumako sa ating klase ngayong hapon, ay tingnan muna natin kung sino ang lumibad sa klase ngayon. Okay? So, bilang mula sa isa. Okay. Magaling dahil walang liban ngayong hapon. Ngayon ay bago tayo natin simulan ang ating klase, meron akong alituntunin na hindi handa. Ngayon, mga bata, pakibasa na alituntunin. Okay. So, una, makinig ng mabuti kapag ako ay nagsasalita dito sa harapan. Pangalawa, umupo ng maayos sa inyong mga upuan. At ang pangatlo, tumahimik kung may nagsasalita dito sa harapan. Malinaw ba? Okay. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin ngayong hapon, tingnan muna natin kung sino ang nakaalala kung ano ang ating leksyon noong nakaraang araw. Sige nga, tingnan natin. Sige, mabahe. Tama, ang ating leksyon noong nakaraang araw ay tungkol sa tayo-tayo. Tama. Ngayon, ang ating talalakay ngayong hapon ay tungkol sa ito. May ipapakita akong larawan sa inyo. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Sige. Sa likod ba? Masayang pamilya. Tama. Ano pa? Yes. Galbo. Kumakain sila ng masaya. Ngayon, may mga katanungan ako. Ano ang pinakamasayang karanasan niyo kasama ang inyong pamilya? Sige nga, maaari mo bang isalaysay ito kung ano ang pinakamasayang araw na naranasan niyo kasama ang inyong pamilya? Sige, Kajente. Wow! Nung pumunta kayo ng iba't ibang lugar. Sino pa? Sige, Kabalde. Nung kumain kayo ng masarap na pagkain. Okay, tama. So, base sa larawang ito, base dito sa mga katanungan natin sa aking mga katanungan, ano kaya sa tingin niyo ang ating leksyon ngayong hapon? Sige nga. Sige. Ikaw, Villajos.
Tungkol sa sanaysay. Tama. Bigyan natin ng 3 palakpak si Villacos. 1, 2, 3. Very good. Ang ating aralin ngayong hapon ay tungkol sa sanaysay. Pero bago ko alam sa inyo kung ano ang sanaysay, alamin muna natin kung ano ang mga layunin sa ating leksyon ngayon. Sige mga bata, pakibasa ng sabay-sabay ang ating layunin. Salamat! Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang sanaysay. Pakibasa lahat mga bata. Okay, so ang sanaysay, ito ay nakabase, ito ay paraan sa pagsusulat na nakabase sa inyong opinion, sa inyong ideya, sa inyong kaisipan, sa inyong mga naranasan sa buhay. Isinulat nyo ito sa pamamaraan na nakabase ito sa inyong sariling opinion. Okay? Pwede rin sa damdamin o karanasan na may akda tungkol sa isang paksa. So kapag kayo ay sumusulat, meron talaga itong paksa. At yan ay ating tinatawag na sanaysay. Ngayon, meron tayong 2 uri ng sanaysay. Sino nga ba ang hula kung ano ang 2 uri ng ating sanaysay? Sige nga. Sige, Rona. Hindi. Ano kaya? Sige, alamin natin. Ang 2 uri ng sanaysay ay ang formal at di formal. Zamora, pakibasa kung ano ang formal. Salamat. Ngayon, ang formal ay seryoso at may batayan. Tungkol, datos o pananalisik at lokal. Kung kayo ay gagawa ng sanaysay, pwede kayong kumuha sa internet at gawan nyo lang ng inyong sariling paksa. Tapos, pwede nyo kunan ng ideya, yung mga sinulat na sanaysay na galing sa internet. Ngunit, hindi nyo kailangan gayahin lahat dahil kukuha lamang kayo ng ideya kung paano, kung ano ang laman o kung ano ang content ng paksa na inyong ginagawa. Tulad lamang ng, halimbawa, kung meron kayong paksa na tungkol sa edukasyon, ay pwede kayong tumingin sa internet. Okay? So, yan ang ating tinatawag na formal. Ngayon naman, ang pangalawang uri ay ang di-formal. Ito ay magaan, personal, at parang nakikipag-usap lamang. So, galing ito sa inyong sariling, ito na yung tinatawag na galing sa inyong sariling karanasan, opinion, at iba pa. Dahil hindi nyo na kailangan tumingin sa internet para
dapat alamin nyo muna ang pinakaunang elemento na inyong dapat gawin. Yun ay ang pag-alam o paghanda ng inyong paksa dahil hindi kayo makakagawa ng isang sanaysay kung hindi nyo alam kung ano ang sinulat niyo, kung ano tungkol, kung saan tungkol ito, kung anong paroroonan ng sinulat niyo. So, kailangan ninyo maghanda or kung sa Ingles ay magprepara o mag-prepare ng isang paksa. Tulad lamang kanina na sinasabi ko ang edukasyon. Tama. Ngayon, ang pangalawa ay panimula. So, bahagi na papakilala sa paksa, layunin, makuha ang interes sa magbabasa. So, dito ay ang kasunod, kapag meron na kayong paksa, ang kasunod naman ay ang panimula. Dito nyo ipapakita or ipaparating sa mga magbabasa sa inyong sanaysay kung ano tungkol ang inyong paksa. Halimbawa, sa edukasyon, dyan nyo isasalaysay kung ano ang edukasyon. Ngayon, ang pangatlo ay ang katawan. Dito inalalahad ang mga ideya, opinyon, at detalye. So, dito binubuo kung ano nga ba talaga ang halimbawa ang edukasyon. So, dito sa katawan, nakalagay lahat ng impormasyon tungkol sa edukasyon. Yung inyong mga opinyon, mga ideya, mga karanasan tungkol sa edukasyon. At ang panghuli ay ang pangwakas. Pakibasa ka dyan kung anong pangwakas. Salamat. So, dito nakabahagi ang pagtatapos ng inyong sanaysay. O kung sa English ay conclusion. So, dyan nyo isusulat kung ano ang conclusion sa inyong sinusulat na sanaysay. Okay? May mga tunungan ba kayo sa mga elemento ng sanaysay? Ano nga ba mga elemento ito? Paksa, panimula, katawan, at wakas. Tama. Ngayon ay meron tayong estilo sa pagsulat. Una, gumamit ng malinaw at simpleng salita. Sa pagsulat ng sanaysay, hindi nyo kailangan gumamit ng mga mahihirap na salita. Pwede kayong gumamit ng napakasimpleng salita lamang upang mas madaling maintindihan sa mga mababasa. Pangalawa, iwasan ang paulit-ulit na ideya. So, dapat iwasan nyo ang mga paulit-ulit na mga ideya na sinusulat nyo sa sanaysay. Kailangan, yan ang inyong dapat iwasan na hindi paulit-ulit dahil hindi magiging interesado ang mga mababasa sa ginawa nyo sa sanaysay. Okay? Malinaw? Tama. Okay. Ngayon, ang panghuli ay siguraduhin may daloy o smooth flow ang bawat talata. Siguraduhin na ang bawat talata ng inyong sanaysay ay may daloy, malinaw at madaling maintindihan. Okay? So ngayon, yan lamang ang ating topiko tungkol sa sanaysay. Ano nga ba ang dalawang uri ng sanaysay? Ang dalawang uri? Formal at informal. Ano naman ang apat na elemento ng sanaysay? Sige, gal mo. Tama. Una ay ang paksa. Pangalawa, panimula. Pangatlo, katawan. At ang pang-apat ay hangwakas. Tama. Okay. Ngayon, may mga katanungan ba kayo tungkol sa ating gawain ngayon? Kung wala na, ay meron tayo. Okay. So ngayon, since wala na kayong mga katanungan, nais ko kayong kumuha ng isang buong papel at gawin ito. Para sa ating panuto, sumulat ng mailing sanaysay na may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa ang pagkain na masustansyang pagkain. Okay, malinaw ba? At pagkatapos, bago kayo gumawa, ay meron kayong simpleng rubrics nito. Okay?
pakipasa lahat sa harapan. At dito naman, pakipasa lahat sa harapan. Ngayon, nais kong iligpit ninyo ang inyong mga gamit at magkuha ulit ng ballpen lamang. Dahil meron lamang ako dito papel para inyong sulatan. Magkakaroon tayo ng pagtataya. So, ang pagtataya para sa panuto, basahin at piliin ang tamang sagot, isulat ang titik ng tamang sagot. Okay? So, isulat ang tamang titik sa giliran ng numero. Okay? Meron tayong 10 item para sa iyan. At bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa pagsagot dyan. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, pakipasa lahat ng inyong mga sinasagot. Okay, salamat. Ngayon, may mga katanungan ba kayo sa ating aralin ngayong hapon? Okay, kung wala na, ay igugrupo kayo sa humanap kayo ng inyong kaparehas. So, bawat grupo may 2 miyembro lamang. So, by pair lamang ito. So, ito ang inyong gagawin. May grupo na ba lahat? May partner na ba lahat? Okay. So, ito ang inyong gagawin. Una, mag-isip ng isang karanasan na hindi mo makakalimutan. Pangalawa, ikwento ito sa inyong kapareha gamit ang simpleng pag-uusap. At ang pangatlo, bumuo ng 3 hanggang 5 pangungusap na maaaring magiging formal na salaysay. Malinaw ba ang ating panuto? Okay. So, maaari na kayong magsimula. Okay. Tapos na ba? Na-share nyo na ba ang inyong karanasan sa inyong partner? Okay. Magaling. Ngayon naman, ay pwede na kayo bumalik sa inyong mga tutunan. May mga katanungan ka ba kayo? Kung wala na, pakikuha ng inyong takdang aralin na notebook at kopyahin ang inyong takdang aralin. Para sa panuto, kumpletuhin ang pangungusap. Ang natutunan ko ngayon tungkol sa salaysay ay kumpletuhin nyo yan. At depende sa inyo kung gaano kahaba ang inyong sagot para sa yan. Okay, so may mga katanungan pa ba kayo? Wala na. At kung wala na, maaari kayong tumayo at magdasal tayo para sa ating pagtatapos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, goodbye class. Paalam sa lahat.